Dinako sa bahay dalanginan upang magpuri sa kabila ng mga samang panahon ay siya ang naglagay sa atin. Hallelujah ng kagalakan upang siya'y purihin, sambahin sa ating kalagitnaan. Sa wala pong pagtatagal ay buksan natin ang ating mga Biblia dito sa Romans 4:16 and Romans 9. Therefore, it is of faith that it might be by grace to the end, the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. Romans 9 verse 9 verse 7 natin. Okay. Or dito sa Psalm 139 verse 15 to 16. We'll give you a little idea to this. Sabi niya sa verse 15, 16, my substance was not hid from thee, when I was made in secret and curiously wrought in the lowest parts of the earth. Thine eyes did see my substance, yet being unperfect. And in thy book were all my members written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them. Amen. Glory to God. Siguro ang ganito lang at tayo po ay manalangin, mahabagin at mapagpalang Diyos. Salamat sa pagkabasa ng mga salitang ito. Patuloy mo po kaming katagpuin, kausapin, Panginoon, sa mga tekstong ito at dumating sa amin ang kaunawaan at kapahayagan sa mga talatang ito, Panginoon. Muli, O Diyos, abutin mo ang mga malalayo, ang mga hindi pinalad na makaparito, ngunit nasa kanilang desire ang magpuri at magsamba sa iyo. Nawa sa other side, Lord, ng kanilang pakikinig ay makasumpong din sila ng biyaya at pagpapala. Kaya hindi na mga narito ngayon ay patuloy mong tugunin at katagpuin. Muli, Lord, pagpalain mo po ang pagkabasa ng mga salitang ito. Pinabalik namin sa iyong buong kapurihan, pasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Tayo po yung makaupo na. Glory to God. Hallelujah. Ito po yung ating teksto. My substance, sabi, was not hid from thee, when I was made in secret, and curiously wrought in the lowest parts of the earth. Nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap. Okay, balik muli. Yung Tagalog, no? Yan. Nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdal at sa iyong aklat ay pawang nangasulat, kahit na ang mga araw na tinakda sa akin nang wala pang anuman sa kanila. Yung next, yung sinabi doon, yung sumunod, Tagalog. Pagkamahalaga rin ang iyong mga pag-iisip sa akin, O Diyos, pagkadakila ng kabuuan nila. Amen. Glory to God. At nais ko pong pag-usapan natin itong tinatawag na predestinated seed, na kung saan hanggang ngayon ay nagiging issue sa marami, ay pinag-uusapan kung kailan ito diyan nahayag, kailan nilagay, diba? Kailan ito in-express sa iyo. Okay? At kailan nga ba? No, yan ang tanong, mga kapatid. At ano ang seed? So para maintindihan natin, mga kapatid, yung tinatalakay na paksa na kailan nilagay, ay dapat muna natin maintindihan ano ba ang seed.
Di ba? So, tinipo lamang niya, mga kapatid, yung sa halaman, yung butil, yun ay tinipo niya sa predestinated seed. Pero hindi po siya literal seed. Kaya sabi dito, mga kapatid, my substance was not hid from thee when I was made in secret and curiously wrought in the lowest parts of the earth. Thine eyes did see my substance, and yet being unperfect. And in thy book were all my members written. Yung substance, yung tao na nilikha niya, di ba? Yung katawan na kanyang nilikha, ay yet being unperfect, hindi siya sakdal. And in thy book were all my members written. Andun yung mga tinatawag na mga members, yung mga binhi, which in continuance were passion, when as yet there was none of them. Amen. Kaya dito po, mga kapatid, sa Psalm 139 ay malinaw, mga kapatid, na kung paano tayo nag-start at kung saan yung ating origin. Amen? Yung ating pinagmulan. Okay, dahil ang ating pinagmulan ay walang iba, kung ikaw ay binhi, ikaw ay buhat sa Diyos. Amen? At kung buhat ka sa Diyos, ay ikaw din ay paroroon sa Diyos. Amen? Kaya lahat ng kanyang binhi ay babalik sa kanya. Pero doon sa hindi niya binhi, ay wala pong makakabalik sa kanya. Sabi sa Smyrna Church Age, watch carefully now and see this. Before there was ever a speck of star, thus, before God was God, God is an object of adoration, and no one was there to worship Him. So He was at that time only potentially God. Yung thought, dahil wala pa raw yung tinatawag na mananambahan, di ba? Wala pang pagsamba, at sa panahon na yan, amen, sabi, He was at that time only a potentially God. Kasi wala pang expression. And He was known only as eternal spirit. The bride was already in His mind. And yet, she was existing in His thought. And what about those thoughts of God? They are eternal and they are not. Ito'y walang beginning, walang ending. Diba? Ang mga thoughts na yan ng Diyos ay walang pasimula, walang wakas. Pero nung ika'y pinanganak, mayroon kang pasimula. So, pinag-uusapan nating binhi, yung walang pasimula at walang wakas. Pero yung binhi ng iyong ina at ng iyong ama, yun ay may pasimula at may wakas. Amen? Kaya sabi, the eternal thoughts of God, let me ask you, are the thoughts of God eternal? Tatanungin ko kayo, ang kaisipan ba na yan ng Diyos ay eternal? If you can see this, you will see many things. Kung makikita mo to, ay marami kang bagay na makikita. God is unchangeable in both essence and behavior. We have studied that and proven that already. And God is infinite in His abilities, so therefore, He as God must be omniscient. If He is omniscient, then He is not now learning, nor is He taking counsel even with Himself. Kaya kung omniscient siya o all-knowing, hindi po siya humihingi ng payo kanino man. Amen? Sapagkat siya ay omniscient. At hindi rin siya natututo. Amen? Sapagkat siya ay all-knowing. Eh sabi rito, nor is He at any time adding to His knowledge. O kailanman siya ay nag-progress. Ang Diyos hindi nagpo-progress. Ang nagpo-progress ay ang tao. Amen? Kaya sabi rito, if He can add to His knowledge, then He is not omniscient. Kung nagdadagdag lang siya sa kanyang kaalaman, hindi na siya omniscient. The best we could say is that sometime He will be, but that is not scriptural. Hindi po yun scriptural. Minsan, amen, He will be, pero hindi po yun scriptural. He is omniscient and He has never had a new thought
about anything because all his thoughts he has always had and always will have and knows the end from the beginning. So, ang kanyang mga kaisipan, mga kapatid, ay alam ang pasimula at ang wakas. Amen. At sabi ganon, okay, and knows the end from the beginning because He is God. Thus, the thoughts of God are eternal. They are real. Ganon din ang mga kaisipan ng Diyos. Amen? Ganon din ang mga binhi ng Diyos. Sila ay mga eternal. They are not simply like a man with a blueprint he has drawn up and which one day will be translated into substance and form. But they are already real and eternal and part of God. Amen. Yung mga part of God na yon, they are eternal. Kasama niya na ito sa pasimula. Di ba? Ito ang mga attributes. Di ba? Kaya ang Diyos ay punong-puno ng attributes. At ang attributes na yon ay tinatawag niyang thoughts of God. Kaya yung thoughts of God ay eternal din. Kasi ang Diyos ay eternal. So nag-i-exist na yun tinatawag na thoughts of God na eternal. Kahit wala ka pang flesh, nag-e-exist na yun. Diba? Kahit wala pa yung substance dito sa earth, lilikhain pa lang, nag-e-exist na po yung thoughts of God. Amen? Kaya malinaw sa 139, pinaliwanag, my substance was not hid from thee when I was made in secret and curiously wrought in the lowest parts of the earth. Amen. Tayo po yun, yung kanyang ginawa sa pinaka-lowest parts of the earth. Amen. Thine eyes did see my substance, and yet being unperfect. Kasi po, wala pang expression yung kanyang tinatawag na predestinated thoughts. Hindi pa niya ine-express. Kaya nasumpungan siyang unperfect. And thy book were all my members written. Nandun lahat sa record. Amen. Ang kanyang mga sangkap. Which in continuance were fashioned when as yet there was none of them. Wala pang nalilikha, wala pang na-express sa flesh. Amen? Pero ang mga thoughts of God, existing na. They are real. Amen? Kaya malinaw mga kapatid na ano ba nauna, ang binhi o ang substance? Di ba? Wala pa ang substance, nandiyan na ang binhi. Kaya paano mo ilalagay yung binhi doon sa substance, doon sa katawan? Di ba? So ang eksaktong thought, pwede pa, ikaw ay predestinado na, amen, na sa katawang lupa na yan, ay may express siya sa designated decreed season. Amen? May express siya. Kasi may mga nagtuturo, dahil niliteral yung diagram ni Brother Branham, in the human heart, mayroong seed. Di ba? Mayroong tuldok. Kaya, di ba? Kung pipilosopuhin mo, pero wag naman. Di ba? Asaan yung seed? Ayan, no? Illustration yun. Pero in reality, yung seed is immaterial. Kahit hanapin mo yan dyan, operahan mo yan, wala kang makikitang seed yan. Sapagkat ang seed ay thoughts of God. At yan ay eternal. Amen? Yan yung tinatawag na mga predestinated thoughts ng Diyos. Mga kapatid, gagaya nila Moses, we find a Moses, a Jeremiah, a John the Baptist. And each one of these were God's eternal thought expressed in its season. Then He come to Jesus, the Logos. He was the perfect and complete thought expressed and become known as the Word. That is what He is and forever will be. Kagaya sa isang picture, pag nahawakan mo yung negative, hindi pa po yun fully developed. Diba? Negative pa lang yun. So yung usapin, dun mo ba ilalagay yung seed nung siya ay negative pa? Unexpressed pa yung seed. Kasi kailangan pang i-develop yung negative. Ganon din tayo, alam din ng Diyos na tayo yung substance. Wrought in the lowest part of the earth, which is unperfect.
Diba? Sabi ng Bible. Kaya, sabi nga, we are born in sin, shaped in iniquity, speaking lies, for all have sinned, Romans, and come short to the glory of God. Amen? There is none righteous, Romans 3:10. Malinaw, mga kapatid, na wala kang in-express doon. Nakaisipan ng Diyos. Ang in-express mo doon sa pasimula ng iyong kapanganakan ay ang first record, which is the book of deeds under the book of life. Kaya under doon sa book of deeds, you do all manner of sins. Dumating ka sa age of accountability, ginawa mo ang una mong kasalanan, ang una mong pagsisinungaling. Amen. Hindi pa po doon, mga kapatid, ini-express yung eternal thought of God. Amen. Yun lang ay tinalaga, mga kapatid, na magiging sisidlan. Magiging vessel siya, mga kapatid, na tinatawag na kaisipan ng Diyos sa takdang panahon. Kaya merong binabanggit na express in designated season, decreed season. And now it says that He hath chosen us in Him. Pero dahil nga sa tinatawag na naliliteral ng iba na seed ka, pero ang gawa mo ay malayo sa pagka-seed. Di ba? Paano mo yan i-explain? Di ba? Nag-claim ka, seed ako. Kung seed ka, bakit ganyan yung iyong mga gawa? Di ba? So, mapansin natin, mga kapatid, wala pa dong expression. Amen? Yun ay, by faith, alam mo na ikaw ay binhi, darating ang time, ikaw ay gagamitin. Kaya, ang binhi, hindi po ito naayag, mga kapatid, na direkta, meron po siyang process. Amen? Para iayag ng Diyos yung kanyang binhi sa isang tao, yung predestinated thought. Amen? Kaya, ang tanging contact ay ang heart. Kaya, yun ang tanging control tower. Kaya, ang Diyos, magdi-deal siya sa heart. Amen? Bubuksan niya yon, kakausapin niya yon. Amen? At pag na-quicken siya, amen, idodraw yung eternal life na yon. Buhat dun sa dimension. Amen? Tandaan po natin, mga kapatid, yung heart is the windows to the dimension. Amen? Kaya mapansin natin, yun ang dinidil at tinatrabaho ng Diyos. Amen? Yun ang tinatrabaho niya. Kaya kapag nagpasimula siyang magkaroon ng affection sa Word of God, magkaroon siya ng affection sa pananampalataya, sa pag-ibig sa Panginoon, amen, idodraw na yung eternal life na yon. Kaya yung istorya ng tinatawag na Samaritan woman, first, kasing itim ng kawali, di ba? Yung kanyang tinatawag na buhay, makasalanan, nakikisama sa hindi niya asawa, tama, mga kapatid? Pero ano nangyari nung ma-struck? Diba? Yung binhi, diba? Yung predestinated thought na nakalaan para sa kanya, nag-start siyang magising. At sabi niya, I perceive that thou art a prophet. Nag-i-start na ron, mga kapatid, na siya ay kausapin. Diba? Kaya doon, mga kapatid niya, doon kumilos ang Panginoon at kinwiken siya. Ano po nangyari? Nagkaroon siya ng clear understanding at nagkaroon ng expression ang seed. Tinestify niya, pinangaral niya doon sa mga tao na come see a man who told me all things. Quickened seed na siya, mga kapatid. Hindi na siya dormant seed. Pero nung siya ay namumuhay sa kasalanan, living with 5 men, at ang pang-anim hindi pa rin niya asawa, hindi po expression yun ng seed. Diba? Expression yun ng kanyang lumang pagkatao. Amen? Ang kanyang tinatawag na substance. Pero ang binhi, mga kapatid, ay hindi pa na-express at that time. Sapagkat merong appointed time and season. Amen? Na ang binhi ay mahayag. Kaya sabi rito sa Smyrna Church Age, but to go on, these elect were not only the eternal thoughts of God, which were to be expressed in flesh in their due season.
I-express yan sa flesh. Kailan? In their due season. And you say amen. Meron due season. Kaya pag hindi pa due season ng isang tao, sharean mo para kang may kaharap, mga kapatid, na stubborn. Di ba? Pag hindi pa yan season, sharean mo, didebatin ka pa niyan. Di ba? I-ridicule ka pa niyan kasi hindi pa season yon ng kanyang expression. Pero pagdating ng due season, amen, the same elect are called by another name. Magkakaroon siya ng changing. Tatawagin siya sa kanyang bagong pangalan. From Jacob to Israel. Hindi na po siya tatawagin Jacob. Amen. Kundi tatawagin na siyang Israel. Kasi si Jacob ay supplanter. Amen. Pero yun din yung vessel na gagamitin ng Panginoon. Amen. Kaya pagdating ng appointed time and due season, ikuquicken niya si Israel. Hindi si Jacob. Hindi mo makuquicken si Jacob. Ang ikinwicken niya si Israel. Can you say amen? Dahil si Israel ang nasa Lamb's Book of Life. Di ba? Si Jacob ang tinatawag na substance. Ito yung tinatawag na unperfect. Nag-gets nyo ba, mga kapatid? Kaya yun din, si Jacob, mga kapatid, ay kailangan ma-blotted out doon sa first record. Amen? At ang ma-transferred ay si Israel. Amen? Kaya once you are transferred, you are quickened. Kapag ikaw ay nailipat na, amen, ano mangyayari? Ikaw ay quickened na. Kaya yun ang eksakto na appointed time ng Panginoon. Kaya yung vessel, mga kapatid, yung body, spirit, yan yung tinatawag na substance, di ba? Na kung saan ay nakatalaga, mga kapatid, sa isang tinatawag na kaisipan. Kaya kagaya ng mother eagle, lumilipad, di ba? Sisigaw siya ng malakas, tatawagan niya yung kanyang anak, amen, come out of her, my people, amen, at ang tinig ay makalangit, magpe-pay attention ka, susunod ka, di ba? Kaya sabi ng Bible, my sheep hear my voice. Pero kung hindi yung sheep, walang connection, di ba? Wala pong tinatawag na didinig ng kanyang tinig. Only the seed, di ba, will hear or recognize the word. Kaya nga sabi, now to Abraham and his seed were the promises made. Hindi po basta kung kani-kanino, kundi kay Abraham lang at sa kanyang mga tinatawag na binhi. He said not unto seeds as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. Amen. Yun ang tinatawag na pinagmulan nating lahat. Di ba? Yung tinatawag na kaisipan na yun ng Diyos. Romans 4 verse 16, we find that God has given a sure promise to all of Abraham's seed. And Paul puts himself and all believers under the designation because he says, Abraham, who is the father of us all, then he goes on to not only narrow down his definition, but rather to finalize it. For in Galatians 3, he identified the seed singular with Jesus and counted the seed children as children of promise. Kaya tayo na po yung children of promise. Kaya sabi ganoon, these who are of the royal seed are the elect of God, are the predestinated, yung tinalaga, foreknown, nakilala, and were in the mind of God in His thought, at tayo'y nasa kanyang isip. Amen. In very plain language, the true bride of Christ was in the mind of God eternally. Paano natin explain yun? Ang totoong binhi, mga kapatid, ni Kristo ay laging nasa kaisipan ng Diyos eternally. Pag sinabing eternally, hindi ito nawala sa isip niya. Amen? Hindi ito nawala sa kanyang posisyon. Do not express. No, meron talaga, mga kapatid, na quote na ganyan. Do not express until its time came forth in designated decreed season.
Ano ang ibig sabihin ng designated decreed season? Expression yon ng new birth. Expression yon ng adoption. Amen? Nung pinanganak ka, dito sa flesh, hindi pa po yun expression ng adoption. Kasi yun ay born in sin, shaped in iniquity. Kaya yun yung first birth. Kaya under sa first birth, hindi pa po yun ang tinutukoy na expression ng tinatawag na thoughts of God. Amen. Ang in-express pa lang doon ay ang body, ang vessel. Yung substance. Amen. Kaya pansinin nyo, yung substance, which is unperfect, di ba? Kapag ito'y nakarinig ng mga intellectual knowledge, wisdom of man, magkakaroon siya ng doktrina ngayon. Perfectin niya ngayon yung sarili niya na hindi pa dumadating yung tinatawag na representation. Kaya magkakaroon siya ng turo, once you save, you are always saved. Kahit uminom, gawin ng mga bagay na to, hindi ako nagkakasala. Kasi I am eternally secure. Merong partly right, merong partly wrong. Kasi inilalagay niya sa kanyang person ang predestination. Kaya sabi ng prophet, it is not the person that comes predestinated with God. It is the seed or the thoughts of God. Sana na susundan niyo yung sinasabi ko. Very important po ito kasi pag hindi mo ito nakita, hairline to, magpipresume ka, binhi ako eh. Kahit anong gawin ko, huwag mo akong pakialaman, binhi ako. Diba? Ang aking pag-iisip ay sakdal. Sabi nga, unperfect. Diba? Until the designated season. What is the designated season? Ito yung time of expression. And each member came forth, it became express and took its place in the body. Amen. Kaya yung body na yon, mga kapatid, ay pinermit ni Lord na mag-grow hanggang makarating siya sa kanyang appointed time. Kung bata pa yon, doon na siya i-express kaagad yung pagiging binhi niya. Di na born again kaagad yon sa kanyang unang kapanganakan. Hindi ganon. Yes, yun ang vessel. Yes, yun ang tinatawag na sa programa ng Diyos na katawan. Pero may appointed time yan. Kaya nga kapag hindi pa appointed time ng isang tao, kahit dikdikin mo ng dikdikin yan, para kang nagsasalita lang sa hangin yan. Because it wasn't time. And each member came forth, it became express and took its place in the body. Thus, this bride is the literal spoken word seed bride. Diyan na naman, mga kapatid, amen, marami na namang mamimislead ng unawa. Gagawin na naman nila na yan, flesh of his flesh, bone of his bone. Kasi ginamit yung salitang literal spoken word seed. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, thus this bride in the literal spoken word seed bride, ito yung kanyang physical expression ng new birth. Diba? Nung na-new birth siya, na namuhay sa laman. Hindi yung pinanganak sa laman, hindi yun. Yung na-new birth siya na pinamuhay sa laman ang salita. Kaya tinatawag siyang literal spoken word seed bride. As though she is feminine in designation, she is also called the body of Christ. Tinawag siyang katawan ni Kristo. It is very apparent that she ought to be called that, for she was predestinated in Him. Sapagkat tinalaga siya sa Kanya, came from the same source, was eternal with Him, and is now manifesting God in many membered body. Whereas once God was manifested in one member, even our Lord Jesus Christ. Yung manifestation ni Kristo sa isang sangkap. Pero yung manifestation ng body of Christ ay in many membered body. Amen. Kaya sabing gano'n na sa quote, okay, tuloy natin. And those eternal thoughts, yung tinatawag na spoken word seed, manifest in flesh. Pag sinabi pong word made flesh, hindi po yan yung pinanganak ng nanay na laman na. Diba? Ang meron lang ganong katangian na word made flesh na pinanganak pa lang, word na kaagad si Christ. Kasi hindi siya dumaan sa sex birth.
Tayo, nang pinanganak tayo, di ba? Manifested in the flesh, yun po yung substance. Yun yung unperfect na katawan. Kasi wala pa yung expression ng thoughts. Amen? Kaya sabi rito, and those eternal thoughts now manifest in flesh are the sons of God. Kaya nung mag-manifest ito sa flesh, sila ang mga anak ng Diyos. Amen. Kaya before, hindi pa tayo mga anak ng Diyos sa laman. Diba? Tayo po ay, instrumento pa ng kadiliman nung hindi pa tayo naboborn again. Diba? Ginagawa natin ang lahat ng wiles of the devil. Diba? Tayo mga kapatid ay tinatawag na pinag-asawa sa unang asawa. Sino yon? Si Satanas. Kaya kailangan ma-separate tayo doon sa ating first union. Amen. Kaya malinaw po mga kapatid. Konektado po ang changing, ang new birth, ang predestinated seed. Kailangan huwag ka diyang maiiba. Kasi pag naiba ka dyan, maiiba yung buong format, di ba, ng programa ng Panginoon. Sabi, even as we are so called, we did not become seed by the rebirth. Nung pinanganak ka, tinawag kang binhi. Dati ka ng binhi. Kahit hindi ka pa pinapanganak, binhi ka na eh. Diba? We were seed. And therefore, we're reborn. Yun. Dahil binhi ka, kailangan kang ipanganak na maguli. Kasi yung tinatawag na first birth mo, it won't work. Therefore, we're reborn. For only the elect can be reborn. Because we were seed. Kaya kung pangalawang kapanganakan na yan, mga kapatid, hindi na yan yung old one. Di ba? Na kung saan you can patch it up, making him better, hindi yun ang tunay na new birth. Amen? Pinapabait, pinapabuti, hindi yun. Ang tunay na new birth, yung ikaw ay i-reborn. Because we were seed. And is the reason we could be quickened. In non-seed, there is nothing to quicken. Amen? Kaya sa bawat binhi ng ating Panginoon, amen, sila po ay makuquicken sa kanyang appointed time and season. At yun ang time na, ibang term naman, ginamit ng prophet, He sends down your representation. Yung word na He sends down is the same din yan sa new birth. Hindi yung karnal na, bumababa, dadapo. Hindi ganoon mga kapatid. Illustration lang yon. He sends down your representation from dimension. Ang dimension, nandyan din sa heart eh. Kaya pag na-contact niya yung heart mo, makuquicken din yung binhi sa dimension. Diba? Pag na-quicken yung binhi sa dimension, bubukas yun doon sa middleman. Ang middleman ay heart. Pag bumukas yun doon sa middleman, lalabas yun sa heart. Yun yung expression ng iyong new birth. Pero nung hindi pa ito lumalabas sa heart, siya ay laying in there dormant pa. Amen? Kaya wag po natin pilitin na express na kung sinasabi ng quote, dormant pa. Pag sinabing dormant pa, edi dormant pa. Diba? Yan ay as good as silent or unexpressed. Diba? Kaya doon, mga kapatid, sasablay ang marami. Doon sa kapanganakan, express na. E di yung soul, nung una mong kapanganakan, yun ang nagkasala. Diba? Yun talaga ang nagkasala. Hindi itong soul from God. Hindi itong binhi na buhat sa Diyos ang nagkasala. Kasi ito ay perfect eh. Ang nagkasala, mga kapatid, ay yun tinatawag na unperfect na kondisyon. Can you say amen? Kaya kailangan siyang mamatay. Di ba? Kaya, the soul that sinneth, it shall surely die. Para i-express niya yung thought of God. Di ba? Para i-manifest niya yung kanyang pagiging seed. Pero paano ma-manifest ang seed? Kailangan i-draw to. Draw the seed word from your heart. Kasi ang heart mo ay windows to the other dimension. Amen? Kaya pag yun ang kinausap ng Diyos, matatouch niya, yun tinatawag na
predestinated seed, laying in there eternally with God. Kaya pagdating ng appointed time, may express yun sa kanyang heart, amen, at imamanifest niya ang pagiging true born-again life. At siya ay tatawaging literal spoken word seed bride. Kasi express na eh. Kapag express na ang new birth mo, ang tawag na sa iyo, literal spoken word seed bride. Amen? So, naintindihan po ba natin, mga kapatid? Yun ay diagram lang. No, diagram ang probably sends down your representation. Sa iba, malayo na ang langit. Kaya kinuha doon, nilagay. Kaya parang nung naglalakad ka, wala ka pang binhi. Kasi sa illustration, nilagay doon sa taas. At yung pinaglagyan na binhi, nasa mababa. Hindi ganoon ang predestination. Ang predestination ay itong binhi. Ito yung tinalaga. Para manahan sa katawan na yan, sa kanyang appointed time and season. Pero kung hindi pa time, ang imamanifest ng katawan lupa na yan ay yung substance na unperfect. Wrought in the lowest part of the earth. Doon siya nilikha. Ginawa siya sa substance na corruptible. Tama mga kapatid, di ba? Corruptible ang ating substance. Di ba? Hindi po immortal yan. Di ba? Gusto mo matesting? Di ba? Kurutin mo yan. O kaya, medyo hindi mo sinasadya, naapakan mo yung kalingkingan. Ang sakit nun, ha? Lalo ka makakaapak, ditakong. Hindi sinasadya, aray po, baka, di ba, kung ano masabi nun, mga kapatid. Kasi hindi siya perfect, unperfect. Amen? Kaya, hindi na binibilang ng Diyos, mga kapatid. Ang gagawin nung katawan na yon. Di ba? Once na ma-express yung kanyang pagiging spoken seed word bride, mga kapatid, hindi na binibilang yung manifestation ng sticky nature. Hindi na binibilang. Kasi ang umiiral na doon, itong tinatawag na predestinated seed, yung thought of God. Can you say amen? Kaya sabi, His seed remaineth in Him. He cannot sin because His seed remaineth in Him. Ang binabasihan na ng Diyos, mga kapatid, ay ang binhi. Hindi na yung sticky nature niya dahil unperfect talaga yon. Can you say amen? Tinawag nga yun na pest house. Pero yung substance din na yan, di ba, ay parte din ng eternal. Once na yan ay i-change. Di ba? Kapag ginawa niya na yun, tinatawag na proseso ng body change, yung unperfect na yun, na vessel, ay gagawin niyang perfect. At yun ay tatawaging glorified body. Idadrop niya ang lahat ng tinatawag na curse. Idadrop niya ang lahat ng carnal sa katawan na yan. At i-express niya ang pagiging eternal niya. Amen. Sa katawang lupa. Yun ay glorified body na. Kaya sabi sa Ephesians 1, verse 3, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ. Kaya ang mga naboborn again lang ay yaong mga tinalaga sa pagkupkup. Tinalaga sa placing of the Son. Amen. O children of Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the Beloved, in whom we have redemption through His blood. Kaya pansinin natin, no? Kapag ikaw ay binhi, ikaw ay parte ng eternal thought, at ang maririnig mo, mga kapatid, ay word, yun ang time na makokontak ng Panginoon yung iyong pagiging binhi. Diba? Makukwiken ka sa iyong mga naririnig. Kaya nga, hindi tayo nakwiken sa denomination eh. Diba? Pinatigas lang ng denomination ang ating ulo. Dinisib lang tayo, mga kapatid. Can you say amen? Pero nung marinig natin yung come out, doon tayo nagising. Diba? Doon tayo na-express. Amen? Kaya dito, malinaw, mga kapatid, yung sinasabi po ng quotation. Amen. Kaya sabi rito, be careful here and see this,
It is not the person that comes predestinated eternally from God. Sino? It is the Word. It is the seed. That is it. Way back there. Too far back for the human mind to grasp. Napakahirap. Diba? Maarok. Diba? Ng isang tinatawag na karnal na tao. Ng isang tao. Sa kaisipan ng isang tao. Na maarok. Diba? The eternal God with eternal thoughts. Taught and decreed. Diba? Kaya mahirap maabot. Kaya sabi ganoon, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Sa sanlibutan, nagtatangi ang Diyos. Kasi tingnan mo bakit niya pinili si Jacob? Wala pa namang nagagawa parehas siya magkakapatid. Diba? Meron na siyang nakalaan na tinatawag na pangako. Amen? Dahil si Jacob ay merong representation. Si Esau, wala. Amen? Paano niya nalaman? And neither was born, and neither had done good or evil. Wala pa silang nagagawa. Pero dahil nakita ng Panginoon, yung simula at wakas, pwede niyang italaga, mga kapatid, kung sino sa kanila ang binhi. Can you say amen? Kasi siya ay Diyos, nakikita niya ang past, present, and future. Naintindihan niyo, mga kapatid, pag sinabing binhi ka ng Diyos, huwag mong hanapin, asan yung butil na yan? Nilagay na ba dyan? Karnal po yun na unawa. Kasi illustration lang yun ng prophet. Nililiteral na po ng karamihan. Kaya mapapagkamala nila, ayan sila pastor, hindi naniniwalang may binhi yan sa puso. Hindi po naniwala tayo may binhi yan. Kaya lang, ang kalagayan ng binhi na yan, dimensional yan. Bakit sa heart? Kasi ang heart ang middle man. May quote dito. Ang heart ang middleman ng person. Ewan ko kung makita ko. Dito tayo magtatapos. Amen. Yun yung pinaka-sentro. Yun yung pagitan ng third dimension at saka ng tinatawag na sixth dimension. Andon, mga kapatid, sa human heart. Tingnan natin na-save ko rito Sana makita ko. Ito yung ating last quote na babasahin. Aba, nawala. Okay. Ito na yata. Heart is the middle of your person. Sa book na Why Some People Can Keep the Victory. Sabi, now the heart is in the center of the emotions of the human being. Your heart is the middle of you. Ano ibig sabihin po ng prophet? Yan yung pinaka-gitna mo ng pagkatao mo. Yung bahaging pagka-Diyos at saka bahaging pagkatao. Amen? That's exactly right. So God puts a new heart in the middle of the old man. Yung in the middle of the old man, mga kapatid, which is your heart, your old heart. Diba? Then He puts a new spirit in the middle of the new spirit. Or the heart, and puts His spirit in the middle of the new spirit. Amen? Kaya, minsan may nagtanong sa akin, Pastor, may new spirit na May spirit of God pa rin ba? Meron. Diba? Bukod sa Spirit of God, meron ka pang new spirit. Kasi ikaw ay na-change. Ikaw ay na-born again. Can you say amen? Kaya dyan po tayo magtatapos. Sa ibang mga quote, tinawag din na your heart is the control tower. Nandiyan dyan ang control. Kaya yan yung kinokontak ng Diyos sa isang tao. Diba? Kaya pag narinig niya ang pangangaral, na-touch siya sa heart, kung binhi yun, magre-response yun. Diba? Pag non-seed, kahit pa grabing anointing nung nangaral, wala pong ikukwikin. Dahil walang record doon sa Lamb's Book of Life. Kaya sabi doon sa quote ng Invisible Union, it was not the old book
na i-redeem ng Panginoon, it is the new book, the new bride. Can you say amen? Hindi i-redeem ang old book o ang natural yun. Hindi yun ang isa sa uli. Ang isa sa uli ng Diyos, mga kapatid, ay yung abstract na kung saan ay na-forfeit. Diba? Na-forfeit ng tao dahil sa kanyang tinatawag na unperfect substance. Tayo po ay unperfect substance. Pero kung ipapamuhay natin ang salita ng mensahe at tayo po ay ma-change at makukwiken, yung manifestation natin, mga kapatid, ay ano po yun? Word made flesh yun. Yun ay literal spoken word seed bride na. Can you say amen? Hallelujah. Yung works of Christ. So God bless you all. I hope na naunawaan po natin yan, mga kapatid. Pag tumukoy siya sa binhi, hindi siya nangungusap ng literal. Spiritual po yun. Yun ay pagtatalaga ng Diyos sa isang tao na yan na nakilala niya before the foundation of the world. So meron po bang prayer request habang tayo ay